Semana Santa, panahon ng pagninilay at pamamanata. Yung iba nagpepenitensya, merong nagpapapako sa krus. Pero may pambihirang pagkakataon na habang nagpepenitensya, inaabot pa ng disgrasya. Gabayan po ang mga batang nanonood dahil masela ng inyong video na mapapanood. Sumikat ang Barangay Kutud sa San Fernando, Pampanga sa mga nagpepenitensya. May mamalaspas o yung naghahampas sa likod. May nagpapasa ng krus at meron ding gumaganap na Kristo. Sila yung nagpapapako sa krus. Kuha ito noong Biyernes Santo ng Marso 2013. Naka-video ang pagpapako sa krus ng 57 anyos na si Mang Ernesto. Taon na ang binilang mula nang siya ay unang namanata. Ako po ay 10 taon na nagpepenitensya at nagpapapako sa krus. Kaya po ako nagpapapako sa krus ay para sa pamilya ko. Inihiga si Mang Ernesto sa krus. Nakadipa ang mga kamay at braso niya bago simulan ang pagpapako. Itinali sa krus ang magkabilang braso ni Mang Ernesto. Ang tali ang suporta sa bigat niya. Pagkatapos, sinimulan na ang pagpapapako. Uli kayong babo. Dahil sa grasya ng Panginoon, wala akong nararamdaman kapag pinapako. Dandaman para kayo. Matapos ang pagpapapako, iniangat ang krus. Mahigit 20 ang nagtulong. Nakatali ito at hihilahin sana pataas sa ikalawang palapag ng katabing gusali. Kaso, bago pa tuluyang maiangat si Mang Ernesto, ganito ang nangyari. Buti na lang, nasalo si Mang Ernesto kaya hindi tuluyang nahulog. Anyay ako. Hindi maayos yung tapakan ng krus. Yung gagay ko. Ako yung tagalang talpakan. Nahugot na rin ang mga pako sa palad ko. Natanggal na rin ang tali. Buti na lang may mga sumalo at umalali sa akin. Pansamantala muna siyang ibinaba. May lumapit para hugutin ang pakong naiwang nakabaon sa palad ni Mang Ernesto. Wala pang 1 minuto matapos malaglag, inihiga ulit si Mang Ernesto at muling ipinako sa krus. Sabi ni Mang Ernesto, wala siyang balak na itigil ang panata. Hindi man pabor ang simbahan sa ganitong uri ng pamamanata, meron naman silang paalala. Ang pagpenitensya naman ay matagal na ito, no? Yung sakripisyo. Personal kasi yan personal devotion. Baka naging panata na yan, itong mga pag-aayuno, pagsasakripisyo. Ito ang pinaka-importante. Ito ang magandang pagtitingnan natin na balik pagnilay-nilayan sa panahong ito.